Expressway, palesipan pa rin ang pagkamatay niya. Si Ian Cruz, naka-alerto 24. Nakalugmok sa off-ramp ng northbound ng SLEX mula sa Sales Bridge ang lalaking ito nang matagpuan pasado alas 11 ng gabi. Duguan at walang malay ang biktima dahil sa tinamang pinsala sa ulo at katawan. Palaisipan sa mga otoridad ang nangyari sa biktima. Posibleng inagawan daw ng motorsiklo ang biktima habang pababa ng SLEX. Maaari din naman daw, biktima siya ng hit and run. Kung nakamotor siya o inagawan siya ng motor, di ba? Kasi ba't nakarating siya dito na ang dilim-dilim na lugar na to? Na bawal maglakad tong, alam mo naman, bawal maglakad tong expressway. At saka may mga previous na pangyayari ho dito na may nangyayari dito na dito binabawa yung driver, yung mga sasakyan na mga na possibly taken po. Isa sa una nakakita sa biktima ang driver ng crosswind na si Ernesto Labana. Nung pababa kami dito ng Nichols, nung malayo pa, may napansin ako parang may nakaharang na kahoy. So nung papalapit na kami, nung nakita namin, ay tao pala, umiwas na kami. Sa pamamagitan ng nakuhang ID, nakilala ang biktima na si Richard Lotic ng Cavite. Nagawa pang makarating ng MMDA Rescue sa lugar para bigyan ng paunang lunas ang biktima. Isinugod sa San Juan de Dios Hospital ang biktima pero di na siya umabot ng buhay. Ayon sa pulis, agad naman daw natunto ng mga kaanak niya ang biktima sa ospital. Plano raw magtungo ng mga ito sa kanilang tanggapan. Masusing pagsisiyasat daw ang gagawin ng mga otoridad para matukoy ang tunay na dahilan ng kapahamakan ng biktima at papanagutin ang responsable sa insidente. Ian Cruz, Alerto, 24. 54 na araw bago mag-eleksyon, si Dominador Chipeco ng partidong Ang Kapatiran ang sumalang sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interview ng Super Radio DZBB. Bentahe raw ni Chipeco at ng kanyang katandem na si JC De Los Reyes na hindi sila traditional politician. Hindi daw po sila trapo. Nakatutok si Cara David. 7 obispo ang nag-endorso sa tambalang JC De Los Reyes at Attorney Dominador June Chipeco kamakailan bilang presidential at vice presidential candidate. Nangangahulugan daw ba itong di na sila sasalungat sa simbahan? Kung ang aming patnubay ay parating common good, wala kaming hagbang nagagawin na magiging laban sa simbahang Katoliko. Nilinaw ng Ang Kapatiran na di nila niligawan ng simbahang Katoliko. Wala rin daw silang balak na manuyo pa sa ibang religious organizations dahil ayaw raw nilang magkautang na loob. Isang dating tax lawyer, aminado si Chipeco na walang pera ang kanilang partido. Pero ang pinakamalaking bentahe raw nila, pagiging non-trapo. Paulit-ulit po nating hinahalal yung mga may pera, yung mga sikat, yung mga kilala. At yung mga iba pa, nagdadala pa ng mga artista, mga entertainers. So ang nangyayari po, ang ating politika ay naging isang malaking entertainment industry. Pro-life, pro-family, anti-dynasty at anti-corruption daw ang Kapatiran. Tutol rin sa parusang bitay at sa reproductive health bill. Nangako silang ipabubuwag ang pork barrel kung mananalo. Kami po sa Kapatiran, hindi po kami pumapasok sa politika para maghanap buhay. Kami pumapasok rito para manilbihan. Pirming kulelat sa mga survey si Chipeco pero di raw niya ito pinapansin. Hindi ko iniisip ang pagkatalo eh. Ang iniisip ko tagumpay. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sinubukan po ng GMA News kung gaano ka-epektibo yung tinatawag na indelible ink, yung pong pinapatak sa daliri ng mga botante. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito ni Tina Pangaliban Perez. Eksklusibo. Sa mga nakaraang eleksyon, may mga botanteng sumubok tanggalin agad ang indelible ink sa daliri. Ang iba, acetone lamang ang gamit. Ang indelible ink na ito ay ginamit noong eleksyon 2007. Ang silver nitrate content nito ay 5% lamang. Tingnan natin kung madali itong mabubura. Matapos patuyuin ang indelible ink, sinubukan ko itong burahin gamit ang acetone. Noong una, ginamitan ko pa ng bulak. Pero kalaunan, ibinuhos ko na ang acetone direkta sa daliri ko. Pero nahirapan akong burahin ito. Even if you were to ban acetone inside the precinct, the minute they go out of the precinct, you have no power to ban anything anymore, no? Ang gagawin na lamang ng COMELEC, pipigilan ng botanteng lumabas ng polling precinct habang basa pa ang indelible ink sa daliri. That's a matter of seconds lang naman. About 30-45 seconds. So as long as the finger is completely dry, then they can leave. That's to prevent removal of the ink stain before it
fully dries. Pero para walang mangahas na bumoto ng higit sa isang beses, babala ng COMELEC sa kulungan ng bagsak ng mga flying voter. Tina Panganiban Perez, sa Hatutok, 24 Oras. Ipinagbabawal muna ang pag-akyat sa Mount Apo para iwas aksidente sa grass fire ngayong matindi ang init. Ang Mount Pulag naman sa Benguet, pinag-iisipan na rin isara muna sa mga mountaineer. Nakatutok si Rauna Crisostomo. Balot ng lunti ang tanawin at tila abot mo na ang langit kapag nasa tuktok ng Mount Pulag sa Benguet. Pero ang ikalawang pinakamataas na bundok sa bansa, dinali na rin ng El Nino. Kuha ang litratong ito ng mga mountaineer nung isang linggo. Sunog na ang dating mga berdeng damo at puno. Nakunan din ng mga mountaineer ang grass fires. Kaya nabahala si Gideon Lasco sa resolusyon ng munisipyo ng Kabayan na nagbabawal sa mga tulad niyang mountaineer na umakyat sa Pulag. Posible raw kasing pagmula ng sunog ang mga sigarilyo at pinagsigaan roon. Kami ngayon, one of the check and balances in this park. Nakikita namin sila. We're able to raise awareness on their beauty, on the need for their protection. So sana, i-honor din nila yon. Paglilinaw ng Protected Area Management Board o PAMB, sa ngayon ay bukas pa ang Mount Pulag. Sa Biyernes pa raw magpupulong ang PAMB kung kinakailangan bang isara o hindi ang bundok sa mga dumarayo roon. Malaking kawalan rin daw kasi ang mountaineers para sa proteksyon ng Mount Pulag. They help us a lot in monitoring the area of possible illegal activities that may happen. In fact, when they go there, they're given orientations before they do the climb. Pero ang lokal na pamahalaan ng North Cotabato, pansamantala nang isinara ang Mount Apo sa mga mountaineer. Tugon ito para protektahan laban sa grass fires at forest fires ang pinakamataas na bundok sa bansa. Para na rin daw ito sa kaligtasan ng trekkers. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Dumating dito sa Pilipinas ang Filipino-Chinese na kampiyon sa martial arts na Muay Thai. Bit-bit ni Ben Soberano ang iba't ibang belt na kanyang napalalunan. Ang pinakahuli po ay sa Muay Thai competition na ginanap sa Beijing sa bansang China noong Nobyembre. Mahigit 20 kalahok mula sa iba't ibang bansa ang tinalo ni Soberano sa naturang kompetisyon na yon. Umaasa siyang malaki ang maitutulong niya para mas marami pang Pilipino ang tumangkilik sa Muay Thai. I represent the Philippines as the world champion in Thai boxing. Every little thing I can do to promote the Philippines and promote my sport, that's what I do. Mahigit isang linggo pa bago ang simula ng kampanya ng mga kumakandidato sa lokal na eleksyon. Pero sa graduation ceremony sa isang paaralan, may namimigay na ng campaign paraphernalia. Nakatutok si Marisol Abduraman. Masasaya ang mga nagsipagtapos ng nursery, kinder at prep sa isang pribadong paaralan sa Quezon City. Proud syempre ang kanilang mga magulang kahit pa raw magastos. Malaking gastos din, lalo na ngayon 4 na din yung anak ko. Pero pinaghandaan talaga na. Valedictoria naman sa kinder ang panganay ni Edward Estorninos. Sa sobrang excitement, hindi na raw siya nakatulog sa paghahanda. Namalaan siya ng uniform, tapos yung ng bata, pag-aayos ng mga damit niya. Mabigat daw ang 500 piso na graduation fee, pero ayos lang daw dahil sobrang sarap ng pakiramdam na makapag-graduate ng anak. Kasi pinag-aral ako. Thank you sa lahat. Hindi pinalampas ng ilang local candidates maging ang graduation ng mga bata, kahit March 26 pa ang opisyal na simula ng kanilang kampanya. Sa gate pa lang ng graduation venue, may namimigay na ng mga campaign paraphernalia gaya ng mga pamaypay at kalendaryo may mukha ng mga politiko. Paliwanag ng namumuno sa paaralan, may basbas nilang pagpunta ng supporters ng mga politiko. Ano naman yan, yung bumabati lang. Binabati lang naman sila. Dati nang ipinagbawal ng DepEd ang pangangamba niya sa mga graduation sa mga paaralan. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Libo-libo na gamot pampakalma na hindi basta-basta binibenta, nasabat sa isang buy-bust operation. Hotel sa Makati na para sa mga aso. Pag-awit ni Ernel Pineda ng lupang inirang, pinulaan sa Reg Velasquez Twitter account. Yan bang Twitter account na yan ay sa Asia Songbird? Rochelle Pangilinan, may bago nga bang inspirasyon? Tututukan natin yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng 24 oras.